Ako si Daniza Lopez. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinoy seafarer, 3 buwan nang nawawala. Maritime Agency pinagpapaliwanag. 2 Japanese healthcare firms nakipag-ugnayan sa DOH para puksain ang dengue sa bansa. PBBM, nilinaw na wala siyang kinalaman sa impeachment laban kay VP Sara. Pilipinas, naitala ang pinakamababang unemployment rate mula 2005. Distribusyon ng fuel subsidy sa higit 1 milyong benepisyaryo, target makumpleto sa ikalawang quarter ng taon. Higit 600 individual arestado sa paglabag sa Comelec gun ban. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Palaisipan ngayon ang pagkawala ng isang Pilipinong marino na kinilalang si Ralph Bobiles. 28 taong gulang habang sakay ng MV Prestige Ace noong 5 ng Disyembre 2024. Halos 3 buwan na ang nakalipas nang maiulat ang paglako ng Pinoy na marino, kung saan pinagpapaliwanag ng Department of Migrant Workers o DMW ang Maritime Agency sa pagkawala ng tripulante. Kaalis lang ng barko mula Veracruz Port, Mexico at patungo sa Baltimore, Maryland, USA nang may ulat na nawawala ang marino. Hindi kumbinsido ang DMW sa paliwanag ng Manning Agency na nagresulta sa pagsuspinde sa ahensya. Hindi rin naniniwala ang DMW sa haka-hakang kinitil ni Bobiles ang kanyang sariling buhay na napag-alamang may napipintong promosyon ang Pinoy at sabik itong ibahagi sa kanyang asawa bago nawala. Kinumpirma ng isang miyembro ng Makabayan Bloc na patuloy nitong isusulong ang pagsasabatas ng anti-political dynasty bill sa Pilipinas. Ipinanawagan din sa publiko na pigilan na ang naturang ideolohiya sa politika. Francis Riodique para sa balita. Magpapatuloy pa rin na isulong sa Kongreso ang panukalang batas na pigilan ang umiiral na political dynasty sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas sa isang programa sa Mandaluyong. Ayon sa kongresista, muling magsusumite ng anti-political dynasty bill ang Makabayan Bloc. Dismantle na po natin yun. Utang na loob, magkaroon tayo ng pagsisikap sa mga mamamayan natin na abutin yung kaya nating abutin at ipaliwanag kung ano ang epekto nito, no? Pangkalahatan sa atin. At kung gusto nating magbago, gawin natin yung mga necessary na ito na pagpapaliwanag sa kanila. Don't vote for political dynasties. Mula pa noong 17 Congress nang tangkaing ipasa ang panukalang batas na ito. Ayon kay Brosas, mahirap itong ilaban dahil ang mismong mga boboto sa Kongreso ay parte ng political dynasties. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, sa 149 nakabuoang syudad sa Pilipinas, 113 dito ay pinangangasiwaan ng political dynasty. 80 dito ay mga re-electionist sa paparating na eleksyon, habang 27 mayor naman ay kinukonsiderang pamilya ang pumalit sa kanilang posisyon. Nang tanungin si Brosas kung malilimitahan ba ng naturang panukalang batas ang karapatang tumakbo ng mga kapamilya ng mga politiko, sinabi ni Brosas na hindi naman ito lubos na tinatanggal ang karapatan ng mga kapamilya. Aniya, hindi lang dapat magkakasabay na umupo sa pwesto. Nanawagan din ng kongresista sa publiko na bumoto sa mga kandidatong may kapareho niyang prinsipyo ukol sa naturang issue. Mas malaki umano kasi ang tsansang maisabatas ang anti-political dynasty bill kung kaisa nito ang mamamayan. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilinaw ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na walang pagtaas sa pamasahe ng mga tren kaya't makakasiguro ang publiko na mananatili pa rin sa 13 pesos ang base fare nito. Ayon kay MRT3 Director for Operation Officer in Charge Ofelia Astrera, wala pang petisyon sa ngayon ukol sa taas pasahe.
Nananatili namang nasa 28 pesos ang end-to-end trip mula sa istasyon ng North Avenue hanggang istasyon ng Taft. Sa ibang balita, 2 Japanese firms ang nakipag-ugnayan sa Department of Health o DOH upang mabawasan at puksain ang dengue sa bansa. Sa ulat ng DOH, sa una hanggang ika-18 araw ng Enero ngayong taon, naitala ang mahigit 10,000 kaso ng dengue, kung saan 21 ang nasawi. Upang labanan ng pagdami ng kaso, kaagapay ng kagawaran ang Takeda Healthcare Philippines at Otsuka Solar Philippines upang magtatag ng alyansang pangkalusugan na nakatuon sa pagpapalakas ng kamalayan sa komunidad, pag-iwas at pagkontrol ng kaso sa bansa. Isa pang asteroid ang pinangangambahang tumama sa ating mundo sa taong 2182 at ito ay ang Bennu na lumalapit na asteroid sa Earth kada 6 na taon na may halos 186,000 miles ang layo. Sakaling tumama ito, maaari itong magdulot ng pagkawasak at pagdudulot ng 100 hanggang 400 milyong tonelada ng alikabok sa ating atmosphere. Magdudulot ito ng pagbagsak at pagbabago sa ating klima, atmospheric chemistry at pandaigdigang photosynthesis na maaaring tumagal mula 3 hanggang 4 na taon. Susunod sa News Force. DSWD Protect Teen, layong tulungan ang mga batang ina na maagang nagbuntis. South Korea, handog ang donasyong bigas sa mga pamilya na apektado ng Bagyong Christine. PBBM nilinaw na wala siyang kinalaman sa impeachment laban kay VP Sara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa gumugulong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kinalaman siya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press con, sinabi ni Marcos na walang ginampan ng role ang Executive Department sa naturang impeachment. Ngunit inamin niyang napag-usapan nila ito kasama ng ilang mga kongresista. Sa kabila nito, ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kauna-unahang signatory ng naturang impeachment. Ayon kay Marcos, humingi ng opinyon sa kanya si Sandro ukol sa issue. Tugon naman umano ni Marcos ay nasa desisyon na ni Sandro kung susuportahan ba niya ito bilang pagsunod sa kanyang mandato bilang isang kongresista. Samantala, dahil junto na muling magre-resume ang session sa Senado, sinabi ni Senate President Chis Escudero na maaaring umusad ang impeachment kung papayagan ang special sessions ng Pangulo. Tugon naman ni Marcos, bukas siya sa pagsasagawa ng special sessions para talakayin ang naturang issue. Aniya, nasa kamay na ng mga senador kung itutuloy ang special session. Kung i-request man ito ng Senado, papayag naman umano si Marcos dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pinalawig pa ng Pangulo ang termino ni Philippine National Police o PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, epektibo ito ngayong araw. Base ito sa pinirmahang memorandum ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad dito na pumapayag si Marcos na ipagpatuloy ang serbisyo ni Marbil kahit nalampas na sa compulsory retirement age na 56 years old. Binigyang diin naman ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara nitong kamakailan lang ang kalagahan ng digitalisasyon hinggil sa pagtugon
ng mga hamon sa sektor ng edukasyon. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Agarang pangangailangan ng data digitalization at decentralization. Yan ang binigyang diin ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara nitong Huwebes sa naganap na 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting. Ito anya ay upang matugunan ang mga pangunahing hamon sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Bonifacio Global City sa Taguig City, kaniyang ipinahayag ang mga hamon na kinahaharap ng kagawaran gaya ng pagbaba ng mga resulta ng pag-aaral, sentralisadong pagdedesisyon sa malawak na byurokratikong sistema ng edukasyon, kawalan ng mga mekanismo ng pananagutan sa paghahatid ng pagbabago at pagkaantala sa pag-aaral. Kaya naman tiniyak ni Angara na sila ay patuloy na naghahanap ng solusyon upang pahusayin ang mga istruktura ng pamamahala nang sa gayon ay matiyak ang pagkakaroon ng maayos at sapat na kaalaman sa datos. Kanya ring sinabi na ang over-centralization ay naglilimita sa inobasyon ng edukasyon na nagre-resulta sa inefficiency at kakulangan ng informed decision. Samantala, sinisiguro rin ni Angara na agad nilang tutugunan ang pamamahagi ng mga naantalang materyales sa pag-aaral kasama na anya ang wastong paggamit ng pondo at napapanahong pagpapatupad ng programa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Programang Protect Teen ang hatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para gabayan ang mga batang ina na maagang nagbuntis. Narito ang ulat. Bilang Pilipinas, ang mayroong pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy sa ASEAN countries, ay nais itong tugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Executive Order bilang 141 na nagsasabing bigyan ng prioridad at sapat na hakbang ang pagtugon sa tumataas na bilang ng teenage pregnancy. Kaya't dito na nabuo ang programang Protect Teen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na layong protektahan ng kabataan kasabay ng pagpapabuti sa kalidad ng kanilang buhay. We want to help them para po hindi na maulit sa, kumbaga, kasi ang nangyayari po intergenerational concern para sasabihin po sa amin ng isang adolescent mother, ay kasi po yung tita ko ganyan din. Yung nagpalaki sa akin, okay na naman sa kanila kasi maaga rin silang nagbuntis. So, nangyayari, paulit-ulit po yung problema. So, ayun po yung gusto nating tugunan po. Kasama rin sa benepisyaryo ng programa ang kinakasama ng adolescent mother, maging ang pamilya nito. Ang mga adolescent mother ay ang mga kababaihan na nasa edad 10 hanggang 19 na siyang batayang edad ng ahensya mula sa World Health Organization o WHO. Sa tala ay naunguna ang Calabarzon sa pagkakaroon ng maraming bilang ng teenage pregnancy na sinundan naman ng Central Luzon. Pumangatlo naman sa tala ang National Capital Region o NCR, kasunod ng Central Visayas at Northern Mindanao. Ayon kay Project Development Officer ng Social Technology Bureau Dayan Gianan, sa pagbaba ng bilang ng mga birth mothers na nasa edad 15 hanggang 19 ay siyang pagtaas naman sa mga menor na nasa edad 10 hanggang 14. Gusto po nating matuturin ang community ng mga prevention mechanisms po natin. Also, paano ba nila tutulungan yung mga nandun na sa sitwasyon na to, yung ating mga teenage mothers. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ikinatuwa naman ni Finance Secretary Ralph Recto ang makasaysayang pagbaba ng unemployment rate sa 3.8% noong 2024 na siyang pinakamababang antas mula nang magsimulang mangalap ng datos ang Philippine Statistics Authority o PSA noong 2005. Umabot sa 48.8 milyon ang kabuang bilang ng mga may trabaho sa bansa, habang bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate, ang pinakamababang naitala kailanman. Ang sektor ng serbisyo ang nananatiling may pinakamalaking bahagi ng mga empleyado sa 2024 na sinundan ng agrikultura at industriya.
Tinatayang nasa 1,000 pamilya mula sa rehiyon ng Ilocos hanggang Bicol ang makatatanggap ng ayudang bigas mula sa gobyerno ng Korea bilang tugon sa epekto ng Bagyong Christine. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nagbigay ng 4,000 metric tons ng bigas ang gobyerno ng South Korea sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine sa Regions 1 hanggang 5. Ang ayuda ay pinamahagi noong ika-3 ng Pebrero sa Laurel, Batangas sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture o DA, National Food Authority o NFA at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinangunahan ito ni na Agriculture Secretary Francisco Chulo Arel Jr. at Korean Ambassador Lee Sang-hwa ang turnover ceremony sa ilalim ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve o APTER. Kasama rin sa aktibidad sina DA-NFA Administrator Larry Lacson, Actor General Manager Chumjet Karnja Nakerson at iba pang opisyal mula sa DSWD at lokal na pamahalaan. Ayon naman sa kalihim, ang ayudang bigas ay malaking tulong sa mabilisang pagbangon ng mga naapektuhan ng lalawigan. Sa Laurel, Batangas, 1,500 benepisyaryo ang nakatanggap ng bahagi ng donasyong bigas kung saan 100 pamilya ang naunang nakakuha sa seremonya. Pinangunahan ng DSWD ang pamamahagi ng bigas sa iba't ibang rehiyon sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal ng pamahalaan. Ayon naman sa DFA, ang mabilis na pagdating ng supply ng bigas ay resulta ng mas pinatibay na ugnayan ng mga ahensyang nagtutulungan sa programang ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakatakdang isagawa naman ngayong buwan ng Department of Energy o DOE ang ika-4 na Green Energy Auction Program bilang bahagi ng kanilang pagsusumikap na pabilisin ang pag-unlad at paggamit ng renewable energy resources sa bansa. Pangunahing inisyatiba nito na palawakin ang kapasidad ng renewable energy at makamit ang 35% bahagi ng renewable sa national energy mix sa taong 2030. Bilang bahagi ng ika-38 anibersaryo nito ay nagsagawa ang Bureau of Customs, Customs Intelligence and Investigation Service ng libreng medikal para sa mga empleyado. Mahigit 200 kawani mula sa iba't ibang opisina ng BOC ang nakinabang sa programang ito na layong mapanatili ang kanilang kalusugan at kahusayan sa trabaho. Susunod sa News Force. Energy Task Force, inihanda na ng DOE upang matiyak ang supply ng kuryente sa darating na eleksyon. Distribusyon ng fuel subsidy sa higit 1 milyong benepisyaryo, target makumpleto ngayong taon. BOC, natimbog ang smuggled agarwood sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inaasahang makatanggap ng mga subsidiya ang mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa ikalawang quarter ng taon. Yan ang ating alamin mula kay Princess Castro. Target makumpleto ng Department of Transportation o DOTR ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper ng Public Utility Vehicle o PUV sa ikalawang quarter ng 2025. Bukod dito, ayon kay Transportation Undersecretary Jesus Ortega, sasakupin din ng one-time cash grant ang mga tricycle driver at delivery riders upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang mga benepisyaryong tatanggap ng fuel assistance ay may kabuuang bilang na 1,026,306 kung saan iba't ibang halaga ang cash grant na kanilang matatanggap depende sa antas ng serbisyong ibinibigay sa bawat mode. Para sa mga driver ng Modern PUV at Modern UV Express, sila ay makakatanggap ng 10,500 piso, habang ang mga driver ng Traditional Jeep,
traditional UV Express, minibus, public utility buses at PhilCub ay kwalipikadong makatatanggap ng 5,000 piso. Samantala 4,000 at 500 piso naman ang matatanggap ng mga driver ng tourist transport services, shuttle services, school transport, TNVS at taxi. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang kahon ng ipinagbabawal na agarwood ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa isang bodega sa Pasay. Makibalita kay Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 1 kilong agarwood na tinangkang ipuslit palabas ng bansa. Ang agarwood na idineklarang dried wood chips ay natuklasan matapos ang masusing inspeksyon sa isang bodega sa Pasay City. Kilala bilang isang pinakamahalagang kahoy sa mundo ang agarwood. Ito ay madalas gamitin na pabango, tradisyonal na medisina at mga produktong pangluho. Labag sa batas ang naturang pagpapadala dahil ito ay sumusuway sa Custom Modernization and Tariff Act, Forestry Reform Code ng Pilipinas at Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang nakumpiskang agarwood ay agad na itinurn over sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa wastong pangangalaga. Kasama rin sa operasyon ang Environmental Protection Compliance Division ng BOC Enforcement Group na patuloy na sumusunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at labanan ang iligal na bentahan ng wildlife. Sinabi naman ni Custom Commissioner Bienvenido Rubio na magpapatuloy ang ahensya sa mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa wildlife trafficking upang maprotektahan ang biodiversity ng bansa. Ayon naman kay BOC na NAIA District Collector Attorney Yasmin Mapa, paigtingin pa ng ahensya ang pakikipagtulungan sa iba pang ahensya upang tuluyang mapigil ang iligal na kalakalan ng protektadong mga hayop at halaman. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa opisyal na pag-uumpisa ng pangangampanya ngayong linggo, ay inihanda na ng Department of Energy o DOE ang Energy Task Force Election upang matiyak ang supply ng kuryente sa darating na eleksyon. Layo nitong mapangalagaan ang integridad at maisaayos ang pagsasagawa ng eleksyon sa pamamagitan ng paghahanda ng sektor ng enerhiya sa proseso ng halalan. Magsasagawa rin ng hakbang ang mga miyembro ng task force ng inspeksyon sa mga pasilidad at canvassing centers. Kabilang na ang mga backup resources gaya ng generator sets at emergency lamps sa mga lokasyon ng botohan sa buong bansa. Umabot naman sa mahigit 600 individual ang naaresto ng kapulisan matapos lumabag sa election gun ban. Panoorin. Nasa 665 individual na ang kasalukuyang bilang ng naaresto ng Philippine National Police o PNP dahil sa paglabag sa Commission on Elections o COMELEC gun ban. Ang mga naaresto ay nahuli ng kapulisan sa mga itinalaga nitong checkpoint at police operation kung saan kumpiskado ang iba't ibang uri ng armas. Pagbabahagi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, karamihan sa mga nahuli ay mga sibilyan. Ito'y sinundan naman ng mga SECU, foreign nationals, sundalo at iba pang mga tauhan mula sa law enforcement agencies na hindi naka-duty. Matatandaan na nag-umpisa ang COMELEC gun ban noong nakaraang buwan at magtatagal hanggang 11 ng Hunyo nitong taon upang bigyang prioridad ang pagtitiyak sa seguridad ng eleksyon. Danizel Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sinimulan na ng Canlaon City LGU ang nighttime simulated exercise sa Negros Oriental para sa mga internally displaced persons at iba pang residente sakaling magkaroon ng malaking pagsabog ng bulkan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Canlaon City, ang nighttime evacuation drills ay regular nang isasagawa. May
Posibilidad din anila na mas maraming barangay ang masasakop ng mandatory forced evacuation bilang paghahanda sa posibleng alert level 4 na senaryo sakaling ang permanent danger zone ay lumawig mula sa kasalukuyang 6 na kilometrong radius hanggang sa 12 kilometro. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pinoy Seafarer, 3 buwan nang nawawala. Maritime Agency pinagpapaliwanag. 2 Japanese healthcare firms nakipag-ugnayan sa DOH para puksain ang dengue sa bansa. PBBM, nilinaw na wala siyang kinalaman sa impeachment laban kay VP Sara. Pilipinas, naitala ang pinakamababang unemployment rate mula 2005. Distribusyon ng fuel subsidy sa higit 1 milyong benepisyaryo, target makumpleto sa ikalawang quarter ng taon. Higit 600 individual arestado sa paglabag sa Comelec gun ban. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.